tayo, iyak tayo ng iyak. Ayun nga eh. Ang isa lang sinagot ko sa kanya. Sabi ko, mahal, pagod na ako, ayoko na. Uwi na ako sa amin. Tapos doon niya, bigla niya ako niyakap. Ano yung dahilan? Ba't ka umiiyak magdamag? Wala na, realize ko na, pagod na ako. Bakit nga? For almost 1 week. Iniiwan niya ako. Hindi niya ako pinapakain ng hapunan. Bakit? Paano hindi? Kasi nga nandun siya sa barkada niya. Ate, ganito ano? Alright, ganito. Unang-una, ay, ako na mag-confirm sa'yo ha. Pero bago yan, gusto kong sabihin na maling sinapaka niya. Alright, kung ginangyari ito, na nag-aaway, kasi mga kaibigan, many bad things happen pag nag-aaway kayo ng tao. Minsan nakakadampot ka ng bagay na babasagin mo ng ayaw mo naman talagang basagin. Galit ka lang. Nasapakan niya, gag-aaway kayo. Ang hindi maganda pag nasapakan niya nang hindi kayo nag-aaway. Ganun pa man. Teka lang. Stop muna, te. Ganun pa man, maling manakit ng kapwa. Kaya babae, kay lalaki. Sailon Jing, agree? Sailon Jing! Agree? Maling manakit ng kapwa, makinig ka nga. Ikipagharutan ka na naman dyan. Maling manakit ng babae. Diba? Agree? Agree, Sailon Jing. Ganito, ano? Pero maliban doon, ilalabas ko muna yung usapan, ha? Kasi parang pagod ka na. 1 week, pagod ka na. Ano ba yan? Hindi kasi, siyempre iniiwan niya ako dito. Nahiya naman ako sa mga alright, kapatid ganito, niya. ganito. Sa magulang niya, di alis ko lang po sa mga friend ko. Makinig. Hello? Ganito, ako naman, okay lang? Sige pa. Unang-una, feeling ko lang ha, ako mga kaibigan, never ako naglihi sa buhay ko. Hindi pa ako naglihi kahit kailan, hindi ako nabuntis kahit kailan, pero feeling ko you are requiring extra pampering and comfort kasi buntis ka nga. Alam mo, nahanap ko sa kanya, wala eh. O ikaw na lang magsalita, sige na, sumulo ka na. Sorry. Pwede na magsalita, ate? Okay. Salamat. Sorry po. Alam mo, ayaw kitang ipamper eh. Diba? O, alam natin mga kaibigan, given po ito na pag ang girl buntis, naglilihi, napaka-insecure ninyo. Sorry po. Kasi syempre, you feel like you're at your ugliest stage. Buntis ka, lalaki tiyan mo, magkakaroon ka ng kamot. Diba? Pero ate, kung sasabihin mo sa aming lahat na pagod ka na dahil lang sa 1 linggo na hindi ka na hainan ng hapunan, parang hindi ata tama na maghiwalay kayo dahil sa bagay na iyan. Papa Joe, kasi naman po yun. Nung umalis siya, mali kasi di ba? Siguro kung ito lalaki ito pabaya, may mga kaibigan, hindi ang mga kaibigan, mali po yun. Kaysa unahin niya bago ikaw, that's actually a very wrong move. Pero kung umalis siya, at gusto mong sabihin sa akin hindi ka pinakain, hindi naman actually tama yun. Bakit dala niya kaldero? Hindi, Papa Jack. Araw-araw niya naman kasama yung kaibigan siyempre, niya. ini-expect. Para uminom lang, Hindi iiwanan niya ako. Para magsugal, itinatama ko. Itinatama ko kasi yung idea mo. Nasa utak mo kasi to ha? Nasa utak mo kasi na hindi ka pinakain. Hindi kasi tamang isipin mo yung ganong, di ba, sa ganong paraan. Na hindi ka pinakain. Maliban lang kung tinahali ka, wala kang magawa, hindi ka makakilos. Hindi ka talaga pinakain. Dinala yung kaldero, dinala ka lang, pati takalan ng bigas, dinala, hindi ka talaga pinakain. Siyempre nasa bahay ka nila, na-expect niya na ikaw yung makikipag-mingle sa mga tao doon. Hindi ko sinasabing tama siya. Sinasabi ko, mali na isipin mo na hindi ka pinakain dahil hindi naman totoo yun. Diba? Hindi ka pinagdadamutan ng bagahe. Siguro inaasahan lang na you will actually join yung mga tao na sa bahay nila pagkakain na. Papa Jack, hindi po ba pagdadamot yun? Nagluto siya ng fried egg para sa anak niya at saka sa kanya. Ako hindi niya ako tinawag. Ha? Hindi niya ako tinawag para kumain ni hoy babae, ganyan. Kumain na tayo. Gusto mong ibase yung amount ng pagmamahal na meron siya sa'yo dahil sa fried egg? Hindi naman. Hindi, I'm not being, mga kaibigan, hindi ako nagiging pilosopo dito pero ako na mag-confirm sa'yo, you are actually being extra sensitive. And I understand. Siguro nga. I believe, di ba, a lot of people na nakaantaboy sa atin understand you. Marami nakakaintindi sa'yo. Pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi ko sinasabing tama siya. Baka, mga kaibigan, baka namamasama niyo po ako, ha? Buntis po ang kausap ko.
Di ba? Hindi ko minamasama na ganyan. Kasi okay, normal naman talaga na ganyan ang magiging asal mo. Kasi buntis ka. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, gusto kong tanggalin sa utak mo na iniisip mong hindi ka niya mahal. Dahil sa mga maliliit na basihan mo. Kasi hindi tama eh. Ang gusto mo sabihin sa akin, hindi ka niya mahal kasi hindi ka pinagbuto na itlog? Hindi po yun. Hindi na naman po ngayong araw. Simula po nagbuntis ako, ganun na ugali niya. Ang dami nga po nagtataka na nag-iba na nga daw po yung ugali niya. Na sisigawan niya ako sa maraming tao. Bakit? Anong mali ko? Ikaw, sabihin mo sa akin. Wala naman po akong mali. Naniniwala ko na pag siyang kausap ko, may sabihin sa akin yan. Okay, ganito, no? Po. I'm not being one-sided here, ha? Ayoko kitang i-comfort kasi ang ending nito, pag binaba natin yung phone at kinomfort kita, naaawa ka na naman sa sarili mo. And this is the thing that you don't need right now. Diba? Because I want you to still feel beautiful. Na hindi ka nakakaawa. Kaya ako ganito mag-react sa'yo. Kasi ayoko ibaba yung phone, ang mararamdaman mo pagkatapos ng usapan na to, awa sa sarili mo. Ayoko sabihin sa'yo na oo nga, ay kawawa ka naman. Kasi it will not help you in any way. Pasensya ka na ha kung nakabase sa pananakot ng programang ito. Okay lang po. Okay lang? Okay lang. Alright, ganito gawin natin. Unang-una, tarantado yung lalaking yan first telling you, alright, na hindi niya anak yan. Naniniwala ko, nagising kayo parehas nung ginawa niyo yan? Po naman So, po. siguro- Siya wala naman po akong ibang lalaki. Ayan, so siguro, sa bagay na iyan, si Raul yung lalaking yan. Pangalawa, dapat hindi niya sasaktan. Kaya buntis ka, kaya hindi dadapo ang kamay niya sa iyo. For any reason. Pero may mga pagkakamali, mga kaibigan, na pwedeng i-justify. Halimbawa, ito yan, ito na-encounter ko to eh. Jack, sinapak ako ng asawa ko. Bakit nangyari yon? Sabi po niya kasi tumigil ako, hindi ako minto. Sinapak po ako. At common yan, mga kaibigan, ha? Pag sinabihan kayo, tumigil ka. Kasi you are practically asking to be hurt. Mali. That's a very wrong move. Diba? Pero pag nag-flare up ang emosyon ng tao, hindi mo kokontrol yan eh. Diba? Kahit anong logic ang ilagay mo dyan, mga kaibigan, diba? Kung pwedeng iwasan na dumating ka sa eksena may sakitan, bilang sinabihan ka na tumigil ka. Tama? Pero kung sinapak ka niya nang wala lang naman, o di kahit na, buntis ka, dapat talaga hindi. Diba? Dapat Sana hindi kung gano'n nga lang po, Papa Jack, habang inaanay niya ako ng cellphone sa mukha, alam niyo po yung hawak-hawak niya yung collar ng damit ko. Yung parang pinitsarahan niya ako. Tarantado yung lalaking yan for doing that to you. Alright? Pero bakit ka ba sinapak ang cellphone? Matanong ko lang. Kasi nung time na yun, nagkagulo dito dahil hinabol ko siya. Sobrang kalasingan niya. At saka nandito pa yung girl na nalilink sa kanya. Dapat sinapak mo din siya. Ayun nga po, hindi po kasi nananakit. Dapat charger naman ng phone ang pinalo mo sa kanya. Para mag-connect. Alright? Kaya nga po, hingi ako na advice kung itutuloy ko pa yung pakikipag-relasyon ko sa kanya, uuwi na lang ako sa amin. Ano ka ba? Yan lang ba magpapasuko sa'yo for 3 years? Dahil sa pritong itlog? Come on. Ganito sige. Naiintindihan kita ngayon. You don't feel like you're being taken care of. Tama po? You don't feel like you are wanted. You don't feel like you are needed sa tabi niya. Tama po? Alright? Pero, halimbawa naghiwalay kayo ngayon, nakapanganak ka na, and you try to look back, ba't kami naghiwalay? Di ba nakakatawang isipin naghiwalay kayo dahil sa bagay na yan? Is this all you can do to fight for what you guys have?